Hello po, good morning po sa lahat. Good morning po sa lahat ng mga membro ng Sangguniang Panglunsod. May tatanong ko lang din po, base rin po sa aming mga experience na mga question ng mga aming mga taga-barangay, ay nagugulhan po sila sa oras ng tamang paglabas ng basura at pagdaan po ng collector po natin. Yun lang po. Okay. Ano na isa sa mga pinakamalaking problema po natin yan, no? Yung tamang oras sa koleksyon ng basura. Yan po ay naririnig namin sa mga complaint sa mga homeowners, lalo-lalo pagdating ng Oakland at yung ganitong klaseng talakayan. So, ang bunga po dyan, nag-uusap po kami ni Councilor Mara Martinez tungkol sa isang ordinansang Pinay na file niya at nag-hearing na ngayon ito po yung tamang oras ng koleksyon at kailangan i-post sa collection area kung anong oras at kung anong araw ang koleksyon yan at kung hindi, pag hindi dumating, hindi una ng litrato at isumbong yung barangay. Pag report sa amin, pupuntahan namin yung mga may problema at papatawag pa natin. Kaya, Councilor Martinez, baka pwede mo explain ng konti yung ordinance at proposal mo. Thank you po guys. Yung ordinansa po natin, it's called a waste timing and a community engagement po na ordinansa na kung saan naglalayon ito na kailangan na magkatugma yung dating ng basura sa labas po ng basura ng isang komunidad. So two ways po siya. First, mababantayan po ng gobyerno kung kailan nilang dapat ilabas ang basura. May window time lang po tayo ng 3 oras dito. Pero pangalawang punto po nito, mababantayan nyo rin po ang gobyerno kung dumarating ba yung basura on time sa itinakdang oras po natin. Ngayon, magkakaroon po ng grievance mechanism dito na kung saan pwede po natin i-report, pwede natin itawag kung hindi po dumating sa oras. Nilabas ninyo, pero hindi dumating, may penalty po ang aming kontratista ng basura. Kapag ka naman po, naglabas kayo ng basura nang hindi naman po nasa takdang oras, meron rin pong penalty ang mga residente po natin. At magkakaroon doon naman po sa mga hindi mapasok na truck po natin, kung hindi rin po kakayanin ng mga umiikot natin mga truck at meron tayong designated na kung saan pwede lang po ilagay, may oras na lang rin po ito pero mas maiksi. Sa oras naman po na yun, 2 oras lang pwedeng ilabas doon ng basura para naman po hindi naman po masyado mapermisyo yung harapan ng property kung saan po natin gagawing common area na pag-connect po ng ating basura. Pero bukod po dito sa talakay sa ating isang huli ay meron pa rin pong gaganapin ng mga public hearing sa kabuuan po ng ordinansa ating pong ipinasa sa konseho. Ayan po, at tabayanan din po natin yung mga updates yan, bababa rin po kami ulit dito para yun naman po ang pag-usapan natin yung kabuuan ng ordinansa po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Councilor Mara Martinez. Pwede niyo din po i-follow yung Sangguniang Panglunsod page para napanood niyo po yung mga session ng ating live Sangguniang. Ang susunod kong magtatanong, magmula po sa Esguerra Bill, Ma'am Raquel Menyas. Ma'am Raquel. Magandang umaga po sa Council, guys. Saka sa aming barangay captain, mga kagawad. Good morning po. Tanong ko lang po kung, kasi po sa lugar namin, wala pong CCTV. Pag may ninanakawan sa lugar namin, para po kami nagmamakaawa sa tulak presensya na kung pwede i-review yung CCTV nito. Hindi po kami pinibibigyan. Ang CCTV po natin, actually, sa lawak po ng ating lungsod, hindi po kaya ng City Hall, i-centralize po ang CCTV. Kaya nga nagkaroon po ng financial assistance ang ating pamahalaan, ang ating local government unit na nagbibigay sa ating mga barangay. At yun po ang pakiusap namin sa barangay, although meron naman kayong freehand kung paano gamitin yan, pero pakiusap po ni Mayor dito, sana magamit din sa priority sa CCTV installation sa iba't ibang community kasi talagang malaking deterrent po ang CCTV. So, siguro, baka pwede mong unahin ang lugar ni Ma'am pagdating ng pagkakataon ng
Vice Mayor pa po ako isang tanong tungkol po sa medical assistance. Kasi po, pag, ang alam ko lang po, pag nagsakot daw po kami sa SWA, hindi na kami pwede mag-submit sa inyo. Pwede nga naman. Hindi na po kami pwede mag-submit sa inyo. Pag nag-file po kami sa SWA. Depende mo kung ano yung parang sa ano, sa medical assistance po yan. Medical assistance po. Kasi meron po tayong burial assistance kung sa iba-iba yun. At yung burial assistance, meron mo binibigay sa meron din binibigay po sa ating vice mayor, meron din sa mga councilors, meron din. Pag medical mo kasi, centralized mo kasi, lahat ng, okay, para alam din natin na, ito dating, dati ang council may pondo. Dati ang pondo ng council, pupunta sa councilor, pupunta sa vice mayor. Inalis po natin yun. Ngayon yung pondo, dinidiretso natin sa tao. Paano? Wala akong dispersing authority ang council. So ang ginawa ko natin, yung pondo ngayon, nasa 80 plus million tayo a year para po sa social welfare. So yan po yung nag-disperse ng social welfare office lang po natin, which is under the office of the city mayor. Kaya ngayon, pagdating dun sa baba, may record sila. Pag humingi kayo ulit sa office ng city mayor, ang nagbibigay yun sa SWA. Pagbigay ng SWA sa inyo, humingi kayo sa mga councilor sa vice mayor, makikita nila, ay, humingi ka na pala sa SWA. Pero minsan kasi nagpapadoble-doble. Wari, humingi kay councilor Saipel ng pondo, binigay niya ng 1,000. Humingi siya kay councilor Boboy, binigay niya ng 1,000. Humingi siya ng 1,000. Yung pala pabili niya ng bite testing. Diyo, ito nakakatawa, pero yan po ginagawa ng karamihan. So, andyan po yung ating medical assistance para makatulong tayo sa mga taong talagang nailangan ng pambili ng gamot. Pero hindi naman po dapat gawing negosyo ng ating mga kababayan. Kasi yung kukunin mo na dapat para sa inyo, na pwede na sana yung 1,000 o kaya yung 3,000 para meron kang pang x-ray mo, eh ang nangyayari kung kukunin mo lahat yun, meron naman hindi makikinata. Kaya po hindi po bawal mo magka-doble-doble. No? Yung kung ano naman dapat yung sapat. Ngayon, may inaayos naman kami programa doon naman sa gamot. Kasi minsan nga, hindi ko kulang yung gamot. So meron mo tayo inaayos ngayon na sistema kung saan magkakaroon tayo ng pirmahan sa isang drugstore. No? Kung saan po pwede nang dumiretso, hindi na kayo pwede kumuha ng walang reseta. Kailangan may reseta, pero pagdating doon, makukuha nyo na yung gamot para ibigay nyo. Lalo na antibiotics ngayon, sobrang mahal. Di ba? So, itong mga programa ng ito, katulad sinasabi natin, gusto namin makinatang ng tao, pero huwag naman po mga abuso ng iba kasi talaga napakarami na kailangan na mahihirap natin mga kababayan sa ating gusto. Thank you po. Okay. Ang susunod naman po nating magtatanong ay si Mr. Eddie Gato ng MRBL. CCTV, yun din ang concern. Hindi po yung concern ng street lights. Hello, magandang umaga po. Ka-Probi, pati ang mga Barangay Council, Vice Dato ng City Council. Magandang umaga po, Eddie po ng MRBL. Bagong elect lang po ng MRBL, itong lang po, February lang po kami nakaka-po. Ngayon, concert lang po namin dito, baka po pwede po kami mag-request ng street light po, lalo na po sa looban po sa amin. Yun lang po. Okay, ang street light po, ito una kong explain ko na ng konti. Ang street lights, natural drainage, major road rehabilitation, ito po mga programa na medyo malaking pera ang kailangan. Pumapasok po yung sa programa ng capital outlay natin. Kung saan po ang pondo ng pamahalaan, gagamitin natin sa mga project na yan. Ang unang tatanong ng COA sa amin, sino ba may-ari ng lupa na yan? Yung street na yan, kasi lalagay natin yung street lamppost sa kalsada. Ang kalsada ba na yan o ang alleyway na yan, yan po ba ay pagmamayari na ng gobyerno? Pag yan ay na-donate na sa city, pwede mo natin i-program. Yung iba kasing homeowners nagre-reklamo, ang tagal-tagal na daw nila ng request ng street light, pero wala pa rin daw nagagawa ang City Hall. Bakit? Kasi pagdating po ng engineering, at nakita nila yung inyong road o yung inyong alleyway, hindi po donated sa ating pamahalaan, bawal po kapitan ng street light po o ng drainage repair.
drainage rehab or road rehab. So yan po ay donated naman sa city. So ngayon po kasi, yung sa amin po, napintan po yung konsumasakot po dito ba sa konsumasakot sa amin. Yung ano namin kasi, parang napintan po ng ano sa huwa natin. Ngayon, ang ano naman parang patalipat yata po doon sa barangay na galing Pasig, from Pasig po napintan. Ipatagid po. Dito ay marbil din po, sakot din po dito. Hindi. Ang homeowners nyo, kayo may-ari ng common spaces, common areas na. Ano? Opo. Kayo naman, homeowners na. Opo, homeowners po. Kahit naglupa nyo pag yan itinurn over nyo sa City Government of Pasig, at City Government of Pasig na po ang may-ari niyan, pati street lighting niya kami magbabayad. Ang familiar niyan, kami na rin magbabayad. Hindi kami, ang gobyerno. Ang gobyerno rin. Pati upgrading ng inyong drainage, lahat yan. Kaya kung mapapansin po ninyo, nung araw kasi, pag ang gobyerno naglagay ng ginamit ang pondo ng pamahalaan sa mga ganyang private, no, hindi mo naging problema. Pero, nung natuklasan ng COA na inabuso ng mga politiko na ginagamit nila ang kayamanan ng bayan sa sarili nilang lupa, claiming na ito ay private, doon po nagkaroon ng problema sa pinagbawalan ng ating pamahalaan. Okay, salamat po. So kung pwede ho, ipapacheck natin, baka engineer Lim, pacheck mo na lang kung yung status ng kanyang lugar. Kung pwede, kung pwede na, kung tayo may-ari, i-program. Kung hindi naman, siguro pakilala natin kay Atty. Balu para ma-process yung donation nila sa city. Salamat po. Okay, maraming salamat po. Yes. Ang susunod naman po magtatanong si Ma'am Linda Robiso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magtatanong po ako tungkol po sa pagkakaroon ng tarot sa gabi. Kasi napakadelikado na po kasi yung lugar namin kasi maraming nakawan. So, yun po ang aking sa kanila. Sa Rockmont Vice sa question na po, tarot sa lugar niya sa kwento. Curfew, okay. Meron tayo kung ito frustrating para sa atin sa pamahalaan, okay? Just recently po, naglabas ang Supreme Court ng isang ruling kung saan ang government ay walang karapatan manghuli ng mga pag-alagalang bata ang dating sa curfew. Okay? So kung ang bata, walang karapatan ang samalan, lalo na sa matanda. Location. Pero pag mayroong magugulo, pwede mo natin damputin. Pag nanggugulo o gumagawa ng iligal. Pag wala naman silang ginagawa, pwede mo natin sitahin ang ating barangay. Pero hanggang ganun pa. Hanggang dun lang. So, pero tayo, tignan din natin. Alam mo, yung pinag-usapan namin sa barangay Kapasigan kanina umaga. Yung mga batang gumagala. Yung iba nagrarami, natutulong sa kalsada. I'm sure dito, ang problema nyo rin, yung mga taong gumagala sa gabi, hindi natutulog, maingay. Siguro, isa sa mga pwede pag-usapan natin. I-review natin yung vagrancy laws natin, itong vagrancy. Una, yung mga taong may ikot, walang ID, walang kahit anong pera, walang kahit anong ID. Yan po, i-review natin yung vagrancy law yan. Kailangan i-review natin kung ano yung latest ordinances natin. Para ma-check natin, ma-implement natin. Sa public order and security naman natin, ang ating kapulisan, talagang rini-request natin ng increased visibility. Pero kung meron yung talagang kung naging inuman na sobrang maingay, public news, disturbance na yung tawag doon, pwede din naman i-report sa barangay para maka-respond din. Kung kinakailangan ng barangay ng tulong, ang ating kapulisan, palagi naman silang handa para pero kailangan nyo po i-report. Kailangan nyo po i-report. Siguro, kapit suggestion lang, baka meron tayo pwede tayo naka-apply din sa barangay. Para sa ganun kung meron pong ganyan mga issue, marireport agad sa barangay. Ang city naman, ang police natin, hindi mga hotline na tayo. Pero sa barangay muna, baka pwedeng padala na ng tanong. Okay po? Thank you. Okay po. Next question po. Magagaling kay Ma'am Lorena Espinor.
Morning po sa lahat. Ang aking tatlong punto ay paano po nasolusyonan yung traffic po sa barangay pinagpuntahan. Salamat po. Palakasan natin ng kotse at saka ano. Okay, ito po ang malaking problema natin talaga, ang traffic. Ang Pasig City, isa sa pinaka-densely populated city sa Metro Manila. So isipin nyo I think ano na tayo I think 30,000 hectares. Parang 30 yata na, ano po mga 30? Sabi ni Councilor Angelo, 3,500 eh. Pero ako yung computer. Anyway, sabihin natin 3,500 hectares. Pero 1 million na katao. Sobrang dami. Pinaka-densely populated tayo sa Metro Manila. Okay, mas malaki na ang land area, mas malaki ang populasyon ng Quezon City. Mas malaki ang populasyon na. Pero ang lupa ng Quezon City, 3 doble ng Pasig, 4. Tayo, talagang hindi tayo masyado malaki, napakarami na natin. Kaya problema natin talaga traffic. Tapos, wala pa tayong disiplina, nakaparada yung sasakyan, kaliwat kanan, hindi nakakadaan ang sasakyan. So, again, siguro, within each barangay, sinasabi ko ito, pag-aralan po natin yung one-side parking, palitan po, para paradahan. Tapos, siguro, sa ating susunod na barangay annual investment program, i-program na rin natin, sarili-sarili natin mga panghila ng mga sasakyan o ng mga motor. Paghanap na rin tayo ng isang lugar para mag-impounding. Kasi kung hindi natin didisiplinahin ng tao, hindi sila susunod. Hindi talaga. Ay, tama kayo eh. Talagang po. Papunta lang ako dito. Isang oras ako halip eh. Papunta dito. Napaka-traffic, napaka-lalanan ng traffic natin. Ang masakit pa, Pasig na sa gitna ng Cainta, Taytay, Rizal, Marikina. Ang shortcut nila sa loob ng Pasig. Ngayon, labasan natin, dalawa lang ang major roads natin na palabas. Marcos Highway at Ortigas. Dalawa lang. Wala na iba. Kaya pag pumasok ka, unless dito ka lumusot sa sisig. Pero otherwise, dito ang daanan. So lahat ng traffic yung dito po pumapasok, ang shortcut nila looban na. Kaya pag yung tayo dito ang daan di ba? Kaya ang traffic sa inyo, grabe. Pagdating na sa Pasig City proper, hindi na gumagalaw ang traffic. Kaya ngayon, meron pong proposal ang MRT, kakabit daw mula sa EDSA, Ortigas, dire-diretso papunta dito sa Taytay. 13.2 kilometers. Pero matagal pa yun. Matagal pa. So, ngayon siguro yun nga, mag-isip tayo ng paraan for parking, disiplina, maayos na pwedeng common parking areas din. And then, at the same time, mag-disiplina rin tayo sa pagmamaneho. Hindi yung unahan ng unahan. Lalo na yung mga motor. Pag nakasingit na yung motor, akala mo, hindi sila masasaktan pag natundin nila yung sasakyan. No, nakaka-nervous actually. Kaya ako, ayoko na manood ng kalsada eh. Nakatulong ako eh. Kasi nilinervous ako pag yung mga motor, gumagano sa mga harap ng sasakyan eh. Diba? But anyway, again, disiplina po kailangan. And then on our part, may kitsakala po talaga tayo. Daanan mo yung ating lungsod ng maraming heavy bonding na sasakyan. Okay. May isa pa po pala akong question. About po sa 4-piece, paano po ba makapasok sa 4-piece? Kasi matagal na ba ako residente ng Pasig, hindi po ako na sali po sa 4-piece. Apat na po yung mga na-course estudyante po ng Pasig. Hindi po ako natatanggap. Paano po ba yun? Okay, Salamat po. Ang 4-piece po yan ay po ang programa po ng national government ng DSWD. Wala pong control ng LGU dyan. Kaya nga, isa sa mga problema na tinatanong ni Mayor Vico dyan, kung ano pang qualification ng DSWD national. No? Unfortunately, wala pong karapatan ang LGU mag-dictate o magdikta sa national. Kaya
Hindi ko po masagot yan dahil hindi po namin saklaw ang kapangyarihan ng National DSWD. Pasensya na po kayo dyan. Although, pwede kayo mag-inquire, pwede kayo magtanong sa national kung paano kayo mag-apply. Pero ang alam ko, di ko dito sa barangay, di ba? Sa 4Ps po, bumababa po ang national yung DSWD dito sa ating mga lugar. Sila po mismo direct ang nagtatanong at pumupunta kumakatok sa inyong mga tahanan para malaman kung kailangan ba o pwede ba kayo nung maging miyembro dun sa 4Ps. Idadagdag ko na lang din ho yun sa mga traffic na sinasabi mo din kanina. Inaaral talaga namin ng barangay council kung paano natin matutugunan ng traffic. Pero talaga kung walang disiplina ang bawat isang may mga sasakyan, hindi ho namin to matutugunan. Kaya kami ho ay nakikiusap sa inyo, sa lahat sa inyo na may mga sasakyan, may motorsiklo man, may mga kotse man yan, kung ano man ho, magkaroon ho tayo ng disiplina kasi kung tayo ay sisingit sa mga makaprasong kalsada, magkakaroon ho ng barayan. Hindi ho tayo hindi magiging maayos ang flow ng ating trapiko. Kaya hinihingi ho namin ang inyong partisipasyon, magkaroon ho tayo ng tamang disiplina, meron din po sa pagtatapon ng basura. Alam po naman, pagka nag-o-open kaayusan kami, nakikita namin yung mga drainage nyo. Talagang ang daming dumi, ang daming bara ng basura. Tinatanong ko nga bakit hindi natin kausapin ng ating mga anak na tulungan tayo mismo sa pamilya natin, turuan natin kung paano maghiwalay ang nabubulok sa di nabubulok, napapakinabangan sa di napapakinabangan, mga basurang papakinabangan na pwede natin pagkakakitaan. Magtulungan po tayo kasi kung hindi namin magagawa ito, sige lang, maikli na po ang araw na paglilingkod. Pero kung kayo po makikipagtulungan, tatagal po ito. Mawawala po kami pero kayo na yun pa rin. Matutugunan niyo po yung problema, masasagot niyo po yung problema pagka-disiplina po ang pinairal natin sa bawat pamilya. Maraming po salamat. Marami